Welcome po muli sa ating sama-samang pagninilay ng salita ng Diyos dito sa ating Lectio Divina. Ako po si Sister Vanji. Ako naman po si Sister Jo. Mapagpalang pagdiriwang ng Ash Wednesday sa inyong lahat. Opo, talagang napakabilis ng panahon. Nasa ika-63 episode na tayo sa ating Lectio Divina. Ngayon po ay isang special na araw para sa ating mga Kristiyano. Yes, Ash Wednesday na po. Marami sa atin ang tatanggap ng ito. Ito ay nagpapaalaala na tayong lahat ay nagmula sa Apo at ito rin ang simula ng ating paglalakbay kasama ni Jesus sa landas tungo sa Misteryo Pascual, kanyang buong pusong tinahak para sa ating kaligtasan. At inaanyayahan tayong mag-ayuno. Ano ba yung fasting and abstinence? Napapansin mo ba, Sister Lo? Kung minsan, may mga mahilig mag-fasting. Kahit di panahon ng Kwaresma. Yes, Sister Vanji. Marami ang hindi kumakain ng mga bawal na pagkain for health reasons. Ang iba naman, for beauty. Totoo yan. Pero, alam nyo ba? Hindi po iyan ang tinutukoy na Jesus na pag-aayuno sa Ebanghelyo. Ang tunay na diwa ng pag-aayuno ay pag-ibig, sakripisyo, pagtitika at pagbabalik loob sa Diyos. Yan po ang ating pagninilayan ngayon. Samantala, simulan na po natin ang ating pagninilay sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Ama, maraming salamat po sa mga blessings na aming natanggap nitong nakaraang buwan at sa mga blessings na inilalaan mo po sa amin ngayong buwan ng Marso. Nagpapasalamat po kami sa iyong walang hanggang pag-ibig na patuloy mong ipinadarama sa amin. Sa pamamagitan ng iyong anak na nagpakasakit, namatay at nabuhay na pag-ibig para sa aking kaligtasan. Sa aming paglalakbay, tulungan mo po kaming maisabuhay ang mensahe na nais mong ipabatid. Sa patuloy naming pagninilay ng iyong walang hanggang pag-ibig na aming ginugunita ngayong Kwaresma. Patibayan mo po ang aming pananampalataya upang patuloy kaming magtiwala ng may pag-asa sa gitna ng mga pagsubok bilang pakikiisa sa pagpapakasakit ng iyong anak na si Jesus na nabubuhay at nagmamahal kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Napakagandang isipin na muli nating bukunitain at pagnilayan ang Misteryo Pascual ng ating Panginoon. Diba, Sister Lo? Tama ka din, Sister Vanji. Dahil kung ang bawat isa sa atin ay pagninilay at sasabuhay ng dakilang pag-ibig ng kanyang habag at awa, mawawala na ang pag-iikot, pagkasuklam, pandaraya, digmaan, pride, at ang lahat ng kasamaan ay mapapagod. Siyempre, kung wala ng digmaan, may kapayapaan, may pag-ibig, may kapatawaran, diba? Yan ang bunga ng pagpapakasakit, kamatayan at pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Jesus na patuloy niyang inihahandog sa ating lahat. Patuloy pa rin niya tayong inaanyayahang magbalik loob sa Diyos. Dahil tayo ay nagkakasala. Ito ang mensahe sa ating lahat ngayong panahon ng Kwaresma. At bilang paghahanda ay ipinaalaala sa atin na tayo ay magtika, manampalataya kay Jesus at sumunod sa kanyang mga katuruan sa Ebanghelyo. Naalaala niyo ba ang sinasabing tuwing tinatanggap natin ang abo sa Ash Wednesday? Yes, mga kapanalig. Ang mga katagang repent and believe in the gospel ay napakagandang pasimula ng pagkikilay sa ating blessed journey. Inspiring, di po ba? Ngayon po ay pagnilayan natin ang katuroan ng ating Panginoon sa Ebanghelyo mula kay San Mateo chapter 6, verses 1 to 6. Mag-ingat na huwag gawing pakitang tao lamang ang inyong mga gawain banal,
Kung pagkagayon ay hindi kayo tatanggap ng gantimpala sa inyong amang nasa langit. Kaya nga kung naglilimos ka ay huwag pahipan ang trumpeta sa unahan, katulad ng ginagawa ng mga mapagbalat kayo sa mga sinagoga at sa mga lansangan, upang purihin sila ng mga tao. Tunay na sinasabi ko sa inyo na tumanggap na sila ng kanilang gantimpala. Kung ikaw ay naglilimos, huwag mong ipaalam sa iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay upang malihim ang iyong paglilimos. Sa gayon ay gagantihan ka ng iyong ama na nakakakita sa lihim. At kung mananalangin kayo, ay huwag tutulad sa mga mapagbalat kayo na mahilig manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga panulukan ng mga daan upang magpakita sa mga tao. Tunay ay sinasabi ko sa inyo na tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kung mananalangin ka, ay pumasok sa iyong silid at pagkapinit ng pinto, ay lihim kang manalangin sa iyong ama at gagantihan ka ng ama na nakakakita sa iyo. Kung nag-aayuno kayo, ay huwag kayong malungkot tulad ng mga mapagbalat kayo. Pinasasama nila ang kanilang magpa upang makita ng mga tao na sila ay nag-aayuno. Tunay na sinasabi ko sa inyo na tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kung ikaw ay nag-aayuno, langisan mo ang iyong ulo at tilamusan ang iyong mukha upang walang ibang makabatid na ikaw ay nag-aayuno, kundi ang iyong amang hindi mo nakikita. At ikaw ay gagantihan ng iyong ama, nakakakita sa lihim. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Cristo. Sister Banji, napansin mo ba na napakaliwanag ang katuruan ni Jesus tungkol sa pag-aayuno o fasting? Walang mga advertisements at dapat ay gawin ito ng hilig, di ba? At walang kinalaman ang health and beauty. Oo naman, ang fasting related to health and beauty ay upang mapangalagaan natin ang katawang pisikal na nilikha ng Diyos. Ngunit, mayroong mas mahalagang mensahe si Jesus, ang pangangalaga ng ating buhay espiritual. Oo, mga kapanalig. Sa ngayon, marami ang mga advertisements tungkol sa mga products na nangangailangan ng fasting para sa kabutihan ng kalusugan. Ano naman kaya ang gagawin natin fasting in abstinence ngayong Kwaresma para sa ating sarili upang mapabuti ang ating kaugnayan sa Diyos? Pinakita ng Diyos kung paano niya tayo minahal sa pagpapadala ng kanyang bugtong na anak na si Jesus upang tubusin tayo sa sala. Siya na nagpakababa, nagdanas ng hirap at sakit upang ipadama sa atin na siya ang ating Diyos, ay nakahandang magsakripisyo upang iligtas tayo sa kamatayang dulot ng kasalanan. Kaya, nabuhay siyang muli upang ipakita sa atin na ang kamatayan ay walang huwag kung tayo ay mananampalataya sa Kanya ng may pag-asa. At ang Kanyang mensahe, pag-ibig at buhay na walang hanggan. At kung nadama natin ang walang hanggang pag-ibig at habag ng Diyos, paano tayo tutugon sa Kanya? Ito ang ating pinagnilayan tuwing sasapit ang Panginoon, panahon ng Kwaresma. Ano kaya ang ating tugon sa Kanya? Anong sising, Sister Lu? May tanong din ako, Sister Banji. Paano naman tayo tutugon sa pag-ibig at habag ng Diyos kung wala tayong ugnayan sa Kanya? Kaya mahalaga ang pananalangin. Ayon sa Ebanghelyo, maraming pagkakataong nananalangin si Jesus. Puri ka dyan, Sister Lu. Nanalangin si Jesus at nakipag-ugnayan sa Ama sa Kanyang pagpagaling sa mga may sakit, sa pagpili ng mga disipulo, sa pagbibigay buhay kay Lazaro, at sa mga patay, at sa mga mirakulo na Kanyang isinagawa. At bago siya nagpakasakit, ay tumawag siya sa Ama. Ama, ibig mo, ilayo mo sa akin ang kalis na ito. Gayunpaman, huwag mangyari ang aking kalooban,
kundi ang iyo. Ito mismo ang nakaantig sa atin sa Ebanghelyo. Ang panawagan ni Jesus na manalangin. Kung Jesus na anak ng Diyos ay mananalangin, ako pa kaya? Sinabi ni Jesus, kung mananalangin ka, ay pumasok ka sa iyong silid at pagkapinit ng pinto, ay lihim kang manalangin sa iyong Ama. Ang silid na sinasabi dito ay ang silid ng ating mga puso. Buksan natin ang ating mga puso upang makapasok ang mga pangaral, ang pag-ibig, ang awa at habag ng Diyos na ating ginugunita ngayong panahon ng Kwaresma. Opo mga kapanalig, ito ang magmumulat sa atin upang makiisa sa pagpapakasakit, pagkamatay at pagkabuhay na mamuli ni Jesus. Di lang ngayong Kwaresma, kundi sa lahat ng pagkakataon. Ama, huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Ito ang panalangin ni Jesus sa Getsemani, na nagbigay lakas sa kanya upang harapin ang kanyang pagpapakasakit at kamatayan sa krus dahil sa kanyang dakilang pag-ibig para sa ating lahat. Kahit nakabayubay na si Jesus sa krus, ay patuloy pa rin siyang nananalangin sa huling sandali ng kanyang buhay. Ama, patawaran niyo sila sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ama, inihahabilin ko sa iyong mga kamay ang aking kaluluwa. Ngayong Kwaresma, ano kaya ang handog na maaari nating ialay sa Diyos at sa ating kapwa sa pamamagitan ng pag-aayuno, pagsasakripisyo at pananalangin? Tinatanggap pa natin ang dulot na pag-ibig, habag at awa ng Diyos sa ating buhay? Ngayon po ay pakinggan na natin ang sharing ng ating mga guests, sina Abet at LJ Magno from Our Lady of the Most Holy Rosary Parish, San Valley, Parañaque City, sa kanilang sharing sa Ebanghelyo ngayon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amang Diyos, ipadala mo po ang iyong banal na Espiritu. Tulungan mo po akong magnilay sa iyong salita ng may pananampalataya. Itanim ito sa aking puso na may pag-asa at isabuhay ito ng buong pagmamahal ayon sa halimbawa ni Kristong anak mo na nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Mateo. Mag-ingat kayo na huwag gawing pakitang tao lamang ang inyong mga gawaing banal. Kung magkagayon, ay hindi kayo tatanggap ng gantimpala sa inyong Amang nasa langit. Kaya nga kung naglilimos ka, ay huwag pahipan ang trumpeta sa unahan mo, katulad ng ginagawa ng mga mapagbalat kayo sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang purihin sila ng mga tao. Tunay na sinasabi ko sa inyo na tumanggap na sila ng kanilang gantimpala. Kung ikaw ay naglilimos, huwag mong ipaalam sa iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong Ama na nakakakita sa lihim. At kung nananalangin kayo, ay huwag tutulad sa mga mapagbalat kayo na mahilig manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga panulukan ng mga daan upang magpakita sa mga tao. Tunay na sinasabi ko sa inyo na tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kung mananalangin ka, ay pumasok ka sa iyong silid at pagkapinid ng pinto ay lihim kang manalangin sa iyong Ama at gagantihan ka ng Ama na nakakakita sa iyo. Kung nag-aayuno kayo, ay huwag kayong malungkot na tulad ng mga mapagbalat kayo. Pinasasama nila ang kanilang muka upang makita ng mga tao na sila ay nag-aayuno. Tunay na sinasabi ko sa inyo na tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kung ikaw ay nag-aayuno, langisan mo ang iyong ulo at hilamusan ang iyong muka.
upang walang ibang makabatid na ikaw ay nag-aayuno, kundi ang iyong amang hindi mo nakikita. At ikaw ay gagantihan ng iyong amang nakakakita sa lihim. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Yung verse na tumatak sa akin dito ay yung sinasabi dito na mag-ingat kayo na huwag gawing pakitang tao lamang ang inyong mga gawaing banal. Kung magkagayon, ay hindi kayo tatanggap ng gantimpala sa inyong amang nasa langit. Kasi, di ba, pareho tayong hands-on parents. Wala tayong yaya. So, tayo talaga yung nag-aalaga sa mga anak natin habang nagtatrabaho tayo, habang nagsiserve tayo sa simbahan. So, nakikita ko na ang dami nating ginagawa. May mga pagkakataon na naiiyak tayo pa nagdadasal kasi parang feeling natin hindi na natin alam kung paano natin magagawa lahat ng mga responsibilities. Tapos, tinutulungan natin yung mga anak natin sa pag-aaral at the same time. Kaya parang sabi ko, lagi ko sinasabi sa'yo, sa sarili ko din, na pag nagdadasal tayo, unahin natin lagi yung responsibility natin sa simbahan. Kasi naniniwala ako na pag inunan natin si Lord, everything else will follow. Tapos, nakakatuwa kasi nangyayari talaga siya. Yung mga dapat natin gawin, tinutulungan tayo ni Lord na magawa natin, ma-deliver natin yung mga responsibilities natin sa oras at sa tamang panahon. Katulad nung itong nakaraang Christmas vacation. Vacation pero pagod na pagod tayo sa dami ng mga responsibilities sa simbahan. Nagle-lay minister ka, tapos nagle-lecture ako. Tapos yung mga anak natin, nakaupo sila dun sa isang upuan. Sasabihin lang natin, kuya, si kuya kasi diba, sasabihin lang natin, kuya, pipray, magkakanta, bunso, tabi ka lang kay kuya. Tapos tinatanaw lang natin sila kahit magkakalayo tayo. Para sa akin, yun, parang tahimik natin ginagawa yung servisyo natin sa Panginoon. Tapos ginagantimpalaan niya tayo. Para sa akin yung makapag-serve tayo habang yung anak natin nakaupo doon na behave habang nagmimisa. Gantimpala na yun. Tapos yung mga magulang natin na malusog, tapos yung mga taong pinagdadasal natin na sana gumaling, sinasagot ng Panginoon. Para sa akin, lahat yun gantimpala. Na yung gantimpala kasi hindi naman lagi about sa pera. Yung makita mo na malusog yung mga taong pinagdadasal mo, sobrang gantimpala na yun. Yung mayakap ko kayo, ikaw, yung mga anak natin araw-araw, habang nagsiserve tayo, kahit mahirap, gantimpala na yun para sa akin. Considering na nagkaroon ako ng cancer noong 2011, tapos 2025, andito ako ngayon, nag-uusap tayo, nag-share tayo dito. Isang malaking gantimpala na yun galing sa amang nasa langit. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Ako din, ganun din yung tumatak sa akin, yung mga salitang huwag gawing pakitang tao lamang ang iyong mga gawaing banal. Kasi kung naalala mo nung mga panahon na mag-serve ako ulit sa Panginoon bilang extraordinary minister sa Holy Communion, masaya ako eh. Excited ako na mag-serve ulit kasi nabigyan na ulit ako ng pagkakataon ng Panginoon na maglingkod sa Kanya. Pero nung panahon na malapit na yung formation, doon na dumating yung pag-aalinlangan. Natakot ako kung anong sabihin ng iba. Natakot ako kung baka hindi ko magampanan yung paglilingkod at bilang tatay sa family natin. Alam ko rin na hindi naman ako karapat-dapat kasi ang dami ko ilang beses ko na siyang binigo. Pero sa tulong mo, sa tulong din ng Panginoon, unti-unti kong nakilala siya ulit. Nagkaroon ako ng tiwala. Nagtiwala ako ulit na sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, muli akong inihanda para maglingkod sa Kanya. Ang hirap ng mga panahon na walang-wala tayo, na sobrang dami ng problema at sa bilis ng oras, ang talagang dasal na lang na dinadasal natin gabi-gabi Panginoon, ikaw na pong bahala. Inaalay na po namin ang mga araw-araw sa inyo, na pinagkakatiwalaan natin ang lahat para sa Kanya. Sa ngayon, naglilingkod na ako ulit. Masaya akong naglilingkod. Masaya akong nagmamahal sa pamilya at sa simbahan at sa Panginoon. Kaya marami ako nagpapasalamat sa Kanya. Manalangin tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, tulungan mo ng iyong salita ang maging tanglaw sa aking landas. Nawa ang kapangyarihan nito ang magbigay lakas sa akin upang mamuhay ako bilang iyong anak at tunay na saksi ng iyong pag-ibig. Amen.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Abet at LJ, sa inyong inspiring sharing. Nawa patuloy tayong mamuhay na may pag-asa kasama ni Mama Mary at ng ating Pope Jesus, ang bukal ng pag-asa. At sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay dito sa ating Leksyon Divina. Maraming salamat po. Kasama namin kayo sa aming panalangin. Muli, inaanyayahan namin kayong mag-subscribe sa aming YouTube channel, mag-like, follow at share sa aming Facebook pages. Maraming salamat din po sa inyong suporta sa aming misyon sa Bible Ministry. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. At sa mga nais pang tumulong, maaari po kayo mag-deposit sa mga sumusunod na bank accounts. Bilang pagkatapos, magpasalamat tayo sa paggabay ng ating Panginoon at ipanalangin natin ang higit na nangangailangan. Walain nawa tayo ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Ama, maraming salamat po sa iyong paggabay sa aming pagninilay ng iyong mga salita sa unang araw na ito ng Kwaresma. Ipinauubaya namin sa iyo, O Ama, ang mga nagdurusa. Nawa, maging matatag sila sa gitna ng matinding pagsubok. Ipinananalangin din namin ang aking Santo Papa, Pope Francis, lahat ng mga may sakit, ang mga pinuno ng aming simbahan, ng mga bansa, at ang nangangailangan ng iyo. Sa tulong ng iyong grasya, manatili nawa kami sa landas ng krus na tinahak ni Jesus para sa aming kaligtasan. Nawa, maging tunay na saksi kami ng pag-asa sa mga nagdurusa. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong Anak mo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, muli, maraming salamat po. Hanggang sa muli, lagi nating alalahanin, Mahal tayo ni Lord. Purihin siya ngayon at magpakailanman. See you next first Wednesday of April at 6 p.m. Here in this FB page and YouTube.